Hi, you are watching Pinoy Scoop, your daily entertainment news channel in the Philippines. Sabi ko, alam mo yung tao na ayaw ng away, hindi mahilig ng away. Matapang ako, pero ayoko ng away. Ayoko lang humigit sa kasi. Alam mo yung tao, kinukutosan ka, araw-araw. Kinukulit ka. Matuto kang malaban. Matututo kang lumaban. At baka mas matapang ka sa hirap pag lumaban. Yun yun. I am praying and hoping na sana madinig ng konti emotion. Kasi ayaw ko naman yung anak ko sa ganun na environment. Ayaw ko na. Ano yung nasa ayaw ko? Hindi na natin ko ang wala na sa ayaw ko na basta ako, I'm praying for the best at maraming nagdadasal sa akin. Sige, maging ano na ako, punta na ako sa inyo. Dito na rin lang ako. Lumas-lumas ko na. Napakarami niya yung mga ginagawa niya sa akin. At hindi lang sa akin. Unang-una, even little things, no, but yung pinakamang major. Like in the school, siya na before, yung yaya ko, natutuwa siguro siya kapag naaari siya. Parang nabibigyan siya ng satisfaction So, yung pupunta, pero may mga inuutusan siyang tao hindi lang naman siya yes. Like yung driver, yung bodyguard niya, pupunta sa school, bigla na lang sasapakin yung yaya. Nasa camera yun, pero tinatanong ko yung school na yun, kung pwede kong makahingi ng kopya, wala daw. Sira daw yung CCTV that time. And then, after that happened, kasi I was with my sister Shaina, actually, nagpunta kami ng Batangas, kasama ko yung mga group of friends ko, sila Pops, nagulit na lang ako. Kasi nagulit na lang kami na meron pala siya, yung bodyguard niya, nag-file ng kaso sa yaya ko na full story na nagnakaw daw yung yaya ko ng 50,000 pesos sa loob ng kotse niya. So, pagdating namin on a weekend, tumawag yung kapatid, si Bernice. Nandiyan na ba kayo? Fishing. Oo, nandito. Yung pala, may mga police na dumating sa bahay. Tinangay yung yaya ko. Iyak, diba? Bakit ko tatangay yung yaya ko? Ipapakulong pala niya sa San Juan. So, that time, wala pang boom na nangyari. So, hindi pa alam ng mga tao kung ano talagang klase ng gala. At takot na takot kami doon. Takot na takot kami sa mga action. And then, nung tinangay na si Yaya, wala kami magawa kasi weekend at may kaso. Even though hindi totoo yun, puro kasinungalingan yun. And from there, nakulong si Yaya na palabas, ongoing yung kaso, nag-file siya ng custody. And right time, sabi niya, sige, hindi ko papakulong si Yaya. Kung i-dismiss ko yung kaso ni Yaya, pero bigyan mo ako ng representation. Sino pa pala yun? Kaya nagkaroon ng custody. Kasi in the first place, sa akin ang custody. Sa akin. Checkmate ako. Lalo na, takot ako noon But that's not real. Exactly. So, ganun yung nangyari. That was the story. And, hindi lang yun. Napakarami. Ikaw pa personal. Kaya, Personal. Bisaya ko. Hindi ko pwedeng masaktan ng physical. Lalabanan ko siya magaling. Iba rin naman magaling ng Bisaya.
Pero yung mga ganyan, kasi ano yung mga pagkakas niya. Talagang ayan, anong magsalita? Kasi tatay pa rin yung anak ko. Maapektuhan yung anak ko. Pero ngayon, itong ginagawa niya sa akin at sa anak ko, ay hindi na pwede yan. Right now. Alam mo, mga bata ngayon, 7 years old na si Sienna, madali na eh. Kaya nga ako lumaban na ganito kasi I asked her, do you want to see your dad? Sabi niya, no, Marla, I don't want to. One time, recently lang, after I filed, last Friday, sabi ko, anak, may pupunta lang ako sa banyo kasama ko yung friend ko si Jay. Sabi ko, tapos kasama ko siya, apat na tayo. Maiiwan siya sa isang restaurant. Sabi ko, anak, may pupunta lang si Mami, tapos sabi ni Jay, sama ako sa iyo. Sabi ko, sige, sama ka. Sabi niya, Mami, Daddy, may come here and take me. Kasi yung area pala na yun, doon pupunta minsan sila sa so, pinapasyal siya. So, yung fear ng bata, para sabihin na yun. And then in the middle of the night, yung anak ko, gigising umiiyak. Yun yung mga early days na wala sa amin na siya. But now, she's in a journey. Okay na siya. Thank you for watching today's entertainment news here at Pinoy Scoop. Please don't forget to subscribe. Just click on the subscribe button below. Have a great day. Goodbye.